Okay mga boss, good evening and good morning kung umaga sa inyo. So, tuturo ko lang ngayon kung ano yung mga naging process ko pag transfer of ownership and nagparehistro na rin pala ako. So, ito yun. Ito yung CR ko, ang laki no? CR ng motor ko ngayon. Tapos ito yung OR. So, bale, talakayin natin yan is yung requirements, yung pag-process, tsaka yung kung magkano lahat yung nagastos ko. So una, kailangan meron kayong ORCR and valid ID ng unang may-ari, dapat dalawa, tapos may signature yun, yung original din, tapos ID mo, dalawang valid ID, tapos may signature mo rin, and date of sale. Dapat na notaryo na yon. Okay, dapat lahat yon ma-photocopy mo. And pangalawa, and ang unang step is pupunta ka agad sa HPG. HPG agad ang unang pinuntahan ko. Then kumuha agad ako ng HPG clearance. So ang gastos ko doon is 650. Nagbayad lang ako sa landmark. Anyway, sa ano pala ako sa HPG Pasig, kasi sa Pasig yung mother file ng motor ko. So, nagbayad ako ng 650. Tapos, pumunta ulit ako sa SPG. And then, pumunta ako doon sa area kung saan nila mag-i-stencil. And then, pipicturean ka na niya. Pagkatapos noon, babalik ka ulit sa PNP, doon nga sa HPG. Then, tatanungin ka kung gusto mo maghintay ng 3 days or magbabayad ka na in the same day. Magbabayad ka ng 500 pesos. Yun, kapag same day mo siya kukunin, magbabayad ka ng 500 pesos. Pero pag maghihintay ka, is 3 days mo siya bago makuha. Tapos, pag na-stencil na, okay na. So, mag-tip ka na lang doon. Nag-tip ako doon sa nag-stencil sa akin ng 100. So, ako kasi, ang gagawin ko is, yun nga, magpapa-change ownership ako. Tapos, magpapa-registro na rin ako. So, pagkatapos nun, doon na mismo, meron na rin doon, kumuha muna ako ng insurance. Pagkatapos ng insurance, nagpa-emission na ako. So sa emission, kailangan bago kayo magpa-emission, pag magpaparegister kayo, dapat meron kayong HPG clearance. Pag meron na nun, kasi ilalagay doon sa pangalan nyo na. Okay? Tapos yun sa insurance, dapat pangalan nyo na, yung bagong owner. So ang nagastos ko sa emission is 470. Tapos, syempre, pagkatapos nun, siguro, nagutom na ako. Kasi umalis ako sa bahay, mga 8. So, tapos natapos ako, mga lunch. So, kumain muna ako, 470. Kumain muna ako. Ang nagastos ko sa pagkain is 170. So, kapag okay na lahat yun, may emission ka na, may clearance ka na, may insurance ka na, nakapangalan na sa'yo, balik ka sa LTO. Tapos, pagdating mo sa LTO, punta ka muna sa inspection. Tapos, pag okay na inspection nila, i-stencil nila yan, punta ka doon sa, sa processing. Bigay mo yung lahat ng nagawa mo, original ORCR, valid ID mo, na dalawa, tapos valid ID ng owner na may perma niya, tapos date of sale, tapos yung nakuha mong SPG clearance, tapos yung insurance mo. Okay, tapos yung emission mo. Tapos bigay mo lang doon lahat. Tapos anyway, ito pala, kailangan nyo yung portal. Remember nyo yung nagkuha kayo ng lisensya, meron kayong portal. Kailangan nyo maalala yung number doon kasi isusulat nyo yun, tatanungin yun doon. Ngayong 2024, tatanungin yun. Okay? So, pagtapos nun, mabilis lang. Pagkatapos nun, pumunta na ako doon sa isa. Chinek niya na, evaluate niya, tapos pinahintay niya lang ako mga 30 minutes, mga ganon. Tapos, cashier na ako. So, sa LTO, ang binayaran ko lang sa LTO is 460 lang. Yun lang yung nilabas ko, 460. Tapos naghintay ulit ako, pinapunta ako sa isang window. Pinapunta ako sa isang window, tapos pagkatapos nun, naghintay ulit ako. Tapos yun, mag-aano ka na,
maghihintay ka na ng releasing na, hihintayin mo na lang ibigay itong dalawa. Itong dalawang to. Ang laki na ng ano nila, bago nilang ZR. Certificate of Registration. Ang laki, nagulat din ako kasi diba dati maliit lang yan. Pag na-release na sa'yo, okay na yan. Magsusulat ka lang ng pangalan mo doon, contact number, signature, tapos cellphone number mo. So, ito na. Ang nagastos natin lahat doon ay umabot ng una is PG 650. Tapos, nag-same day process ako plus 500. Insurance, 600. Emission, 470. LTO, 460 cashier. Tapos, tip ako ng 100. Kumain 170, parking 50 doon sa emission, tapos sa LTO kasi nagdalawang balik ako, so 60. Yung total nun is 3,260. Bali yan yung total ko, dito nyo makikita. Ayan, okay. So kung nakatulong to, kung may mga tanong kayo, pwede nyo i-comment dyan para masagot ko. So bali ano pala, nag-start ako ng 8 AM, natapos ako bago mag 2:30 siguro dito na ako sa bahay. Okay, yun lang. Thank you, sana nakatulong.